dahil umano sa bastos na paraan ng pag-inspection nito sa kanyang bag. Sinabi ng LRT management na hindi ito ang unang pagkakataon na namamaltrato at napapahiya sa publiko ang kanilang mga security guard ng mga nagtataray na pasahero, ngunit hindi umano ito makapagpababa bago pa sa kanilang pulisya na no inspection, no entry. Dahil para ito sa pangkalahatang interes ng mga mananakay laban sa masasamang loob at mga kriminal na magtatanggang lumikha ng karahasan at kaguluhan sa naturang mass transport system. Samantala, sa Cebu City, ang piloto ay manatiling hero ito ng mga Cebuano. Sa Cebu City, hindi pa rin nagbago plane na ikinamatay ni dating DILG Secretary J.C. Robredo. Una rito, isang bittersweet moment na tinanggap ng byuda ng piloto na si Margarita Bahinting ang posthumous Lifesavers Award noong 2000 or August 25. Ayon kay Cebu City Mayor Michael Rama, hindi pa conclusive itong investigasyon ng CAAP kaya hindi dapat na isisisi agad sa piloto itong nangyaring trahedya at samantala sa ngayon ay hindi pa rin po natanggap ng Aviator Air itong official ng kopya sa resulta ng investigasyon ng CAAP. Kaya habang pinaubayan naman ng Aviator Flight School itong training ng pamilyang Bahinting, kung gusto nitong questionin nga itong naturang resulta. Okay, para naman po sa balitang ibang bansa, nako, umaatake na naman ang mga hackers sa Israel. Muli na namang naging biktima ng online hackers ito sa mga government website ng Pilipinas. Pero po sa pagkakataong ito ay hinihinalang international hackers. Itong mga nasa likod ng mga pananabotahe sa portal ng Philippine Embassy sa Tel Aviv, Israel. Nabatid na bukod sa naturang webpage, may iba pang site na nakabase sa Israel na inaatake rin po ng hackers. Kabilang dyan sa mensahe ng mga sumasabotahe sa government site, itong katagang Freedom Palestine at nilagyan pa ito ng Palestinian flag at iba pang Palestinian symbols sa main page at nag-iwan din po ng link itong hackers na nakakakonekta ito sa video ng umano'y pang-aabuso dyan sa Israel soldiers at sa checkpoint ng kanilang teritoryo. Ang singgalot ng Palestine at Israel ay matagal ng issue na sinusubaybayan ng buong mundo. Samantala, 4 na milyong Saudi Riyal na hinihingi ng mga kaanak ng biktima kapalit dyan ng kalayaan ni Sapanta, aakuin daw po ng gobyerno. Kayang gastusan ng gobyerno ni Pangulong Benigno Noynoy Aquino III ang overseas Filipino workers na si Joselito Zapanta para mailigtas ito sa bitayan sa Saudi Arabia dahil sa pagpatay umano sa kanyang Sudanese national noong 2009. Ito yung paniniwala ni Marikina Representative Vera Kimbo na miyembro po ng House Committee on Overseas Affairs na makaraang palawigin ng Saudi government sa 4 na buwan yung pagpataw ng parusa upang bigyan ito ng pagkakataon na makalikom ng hinihinging blood money ng doon sa kanyang mga kaanak ng kanyang biktima. Kaya naman, kaugnay daw dito ay hindi kinalugod naman ng Filipino Migrants' Rights Group sa gitnang silangan yung pagsuspende sa paggawad ng parusang bitay kay Sapanta. Samantala, special announcement, babala sa mga nangalap ng salapi gamit po ang programang Happy Morning Program dito sa DWBL 1242 kHz. Simula na mag-once a week po itong programang Happy Morning ni Miss Horizon Chaser ay minabuti ng Happy Media Network na alisin pansamantala itong mga reporters ng sa ganon ay di po makain ang iba pang mga minuto nito na naturang programa dahil ito'y nasa alas 10 hanggang alas 11 ng umaga lamang ng Biyernes. Kaya lang may naganap na nasagap na report
si Miss Horizon nung unang araw pa lamang nito ng Biyernes na gumagamit daw sa programa na pang daily ng isang reporter na nangongolekta ng salapi. Kahit na ito'y pansamantalang tumigil na. Sa kabila nito, ay hindi binigyan pansin ni Miss Horizon ang balitang ito sapagkat wala namang nagreklamo sa kung sino man ang nangolekta ng mga ito. At patuloy-tuloy pa yung naturang programa hanggang sa nung isang gabi ay may tawag si Miss Horizon sa kanyang butihing station manager si Miss Elsa Junicia na kung saan ay nagbigay ng pangalan sa isang reporter daw ay gamit ang aming programa at kung saan ay nangangalap ng salapi sa mga na-interview na sa halagang 3,000 piso at panawagan na sa mga kahanap buhay na kung may nakakaalam po na gumagamit sa programang ito ay maaaring mas bigyan ito ng parusa na dapat daw ay alisin, no? At or i-report ang mga ito. Ngunit mas minabuti ni Miss Horizon na talagang bigyan ng pagkakataon ang mga ito na ayusin at huwag samantalahin ang programang may malinis na moral. At ang programang ito ay may magandang advokasya at dapat lamang po ay tulungan pa ito na mapalagana pa. Kaya sa isang paalala pang muli, kapag napatunayan na ginamit ang programa, ay maaari po kayong sampahan ng kaso. Para sa mga nakakaalam o nakakita ay mangyari pagbigay po ito sa aming himpilan dito po sa DWBL 1242 at tumawag sa 631-2671 or 631-2647. At isa pang paalaala sa lahat ng media o reporters na nabigyan ng ID, pakisuyong ipakibalik sa ating opisina sa Happy Media Network kahit po ay yung pamasahe nito ay kuin na. Muli, wala po kaming ina-acknowledge ng mga media o reporter o partner sa ngayon sa maliit na programang ito. Hangad nalawakan ng unawa at suporta para po ay dapat na ipaipalagana pa ang programang ito. Kaya naman, kung di naman po kayo makatulong, ay wag na dungisan. At ang maliit man ito pero kung patunayan nga o patuluyan ay nakakabawas naman sa mga problema sa ating bansa. Kaya sana'y makiisa sa pagganap sa ating tungkulin. Okay, yan po mga balitang Pinas sa Happy Morning. At hotmail.com. Studio Supremo at hotmail.com. Ang kalusugan ngayon! Malusog ka ba? Kalusugan ngayon! Kalusugan ngayon! Special! Special job sa Okay, narito na po tayo sa ating kalusugan ngayon. Pero bago po yan, binabati muna natin dyan sa Hong Kong si Miss Joy Lei. Ayan, yung Distinct Joy Travel and Tours. Meron po yata silang promo, ano? O yung mga gustong maglamyerda o mag-ariba-ariba dyan sa Hong Kong. Nako, meron po dyan na promo ang Distinct Joy Travel and Tours. At hanapin niyo po sa Facebook yung gustong malibot ang buong Hong Kong. Yan. Andyan, tutulungan po kayo ng Distinct Joy Travel and Tours. Nandyan po ang may-ari, Miss Joy din. Talagang joy, happy. O, diba? Happy morning muli. Diyan po pala yan sa Shop 347 3rd floor sa Worldwide House Plaza, Central Hong Kong. Yan. Okay, narito na ang ating kalusugan.
Alam niyo po ba mga mahal ating taga-subaybay, naku ha, mga misis, walang gaanong kaalam-alam ang iba rito, aminin po natin ha. Basta luto lang tayo ng luto. Diba? Happy morning sa iyo, Chris, ang ating technician. Si Chris, luto lang din ng luto. Diba, Chris? Alam mo ba, Chris? Ay, nako, sa pagluluto pala natin, kumusta yung mga ginagamit natin ng mga cookwares? Anong klase po yan? Na kung saan pala, naku, unti-unti po pala tayong pinapatay nito. Naniniwala po ba tayo dyan? Naku, sara ng pinto sa ating bahay na huwag pasukan ng magnanakaw, di ho ba? Kasi baka pag ninakawan na tayo, ipatayin pa tayo, di ho ba? Pero yung pala, hindi po natin alam. Dahil sa maling kaldero, mismo tayo na doble. Mismo tayo rin po pala ang nagpapatay ng paunti-unti sa ating pamilya na wala tayong kaalam-alam, innocenting killer ang tawag doon, di ba? Nako, so medyo po mag-ingat tayo sa paggamit kasi daw po pala yung maling itong paggamit na ito ay maaari tayong patayin like kumusta yung kalderong Teflon. Nako, number 1 na pinagbabawal na po yan. Napapansin natin, unti-unting umaano na po yan, di ba, na nalalagas yung mga Teflon natin yan. Kasi sino ba naman hindi matuwa na magprito ka na walang mantika? Di ho ba? Pero bago po yan, meron tayong report. Ito si Miguel Bertudazo. Sa ngayon ay medyo kinikilala po ng programa to. Hindi naman ito nangungulekta si Miguel Bertudazo. Okay, happy morning sa iyo, Miguel. Happy morning. Anong report natin? Mukhang magandang balita mo, ano? Yes, magandang umaga kasamang Horizon. Magsasagawa ngayon ang umaga ang ECOWIS Coalition sa harap ng Totoban Mall, Recto, Avenue, Divisoria sa kanilang Toys Clinic upang masiguro na ligtas gamitin sa mga kabataan ang laruan. Ayon kay chemical campaigner Aileen Lucero na igiit na ligtas ang mga binibili na laruan sa mga pamilyan para magkakaroon tayo ng kabataan at responsibilidad ngayong araw. Mula dito sa Totoban Mall, Divisoria, ito si Miguel Bertudazo nagulat para sa Happy News Team DWBL. Ang ganda ng report ni Miguel, o diba? So, hala. Ito nga, ang Teflon, heavy metal toxicity, aluminum, at iba pa na low grade na nabibili daw po natin sa market. Naku, napakatindi po ng chemicals po nito. Ayon po yan kay Dr. Joseph Mercola. Our toxic metals daw po ay yan ang reason kung bakit tayo nagkakasakit. Ang side effect daw po nitong heavy metals na ito, like dyan yung mercury, ang nickel, aluminum, ay naku, marami aluminum dyan, di ba yung rice cooker natin, aluminum din po yun. Pero yung pala, heavy pa pala yung metals po nito, nakakatakot, may side effects po. At karamihan sa mga tao ay hindi alam na meron po talagang mercury o may mga heavy metals sa ating mga gamit sa ating kusina. At maniwala ka sa hindi, no, mga mahal ating taga-subayban, bye-bye pala, 1 in a 1 billion part na iba't ibang uri po pala ito. Sa swimming pool, meron din po pala dyan. Kaya naku, kumusta may mga swimming pool po natin dyan? Langoy tayo ng langoy. Ang 1 grain of salt, naku, kumusta? Yan po ay, concentration nito ay same sa 1 grain of salt and 1 swimming pool po lamang po yan. So, paano na? Kung ilang swimming pool po meron tayo, di ba? That is why, itong mercury filings po natin ay talaga pong delikado at medyo na-challenge ang ating health po dyan. Kaya naman, yung heavy metal toxicity na yan, like chemical toxicity, at iba pang mga pressing health hazard po natin sa pang-araw-araw na hindi po natin napapansin, yung ating katawan sa ngayon, nako, natadtara na po pala ng mga chemicals. Dahil sa ating lifestyle na wala tayong kamalay-malay, di ho ba? Dahil lamang sa mga heavy metals na ito na hindi po natin napapansin. Kaya, kasi po, para naman talagang mukhang simple lang, di ba, Chris? Ate Elsa, luto tayo ng luto dyan. Siyempre, gusto lang natin mabusog dahil nagugutom tayo, di ba? Kailangan kumain. Tapos, ang ginagamit pa natin, Chris, yung mga organic. O di, piling panatag ang kalooban natin, di ba? Pero yung pala, organic man ang gamit, ang mga gamit po natin, ay mga pagkain natin,
Pero pinaglutuan pala, mga heavy metals po pala, patay. Tigok na rin pala tayo. Billion-billion pala ang chemicals o yung sakit na ibibigay sa atin. Pero yung pinakasigurado, 35 na sakit dyan. Nako. Kaya nandyan yung mga cookwares na mali, tapos yung mga rubber ducky na mga kabat-anak natin. Kumusta? Nako na hindi po natin namamalayan yan. Sa 2004 na pag-study po ng Environmental Working Group, ay nakita po dito yung mga blood samples, lalo na po sa mga bagong silang na mga anak po natin, na meron po palang average na 287 na mga toxins po yan. At talagang kasama dyan yung mga mercury, fire retardants, at pesticides, mga Teflon chemicals, at napakadami na hindi po natin alam. Kaya i-check po natin talaga. Kinakailangan po natin na masusing pag-aaral or titingnan po natin kung anong klaseng mga gamit po ang binibili natin. Paano ba natin malalaman kung tayo ay nagsasuffer na po sa heavy metals na ito at ito'y acute na pala, di ba? Kasi minsan hindi po natin nadadiagnose po yan yung nangyayaring ito. At talaga pong na hindi natin napapansin na na-expose na po pala tayo dyan. Ang sign minsan ay nagkukonvulsion po na tayo ng paunti-unti, hindi natin alam. Kala natin ordinaryong lagnat lang. Tapos nagkakaproblema tayo sa pang-amoy natin, ano? Ay yung bumiting natin, yung sweating natin, medyo parang iba, lagkit na hindi maintindihan, no? At karoon tayo sakit sa ulo, at hirap na paghinga. At kung ano pa na parang mga kakaibang mga sintomas na mga simple, tapos inom lang tayo ng pampaalis ng pain. No? Pero naroon pala. Tapos fatigue, yan, medyo naramdaman natin. Parang nai-stress, parang hindi maginawa kahit busog ka na. Kumain ka naman, di ba kasi kaya tayo kakain kasi nahihilo tayo. Di ba, Chris? Pero bakit ganun after natin kumain, nahihilo pa rin tayo? Ang bigat ng ating pakiramdam. Yung po pala, dahil yung mga chemicals na yan, na ating nasagat, mga metals na iyan, no? Na hindi na po natin alam. Tapos, nakakadama tayo ng depression, na kahit naman may pera ka na, may nagmamahal na sa'yo, di ba? Nasa iyo ng tamang ligaya, pero nadidepress ka pa rin, di ba? O yung may mga sakit din yung mga diabetes dyan, lalong lumala. O, yung mga kababaihan natin, yung hindi normal, yung menstruation, maaari din po pala yan, may kinalaman sa chemicals po natin na kinakain. O yung lalo ng mga nagbubuntis, hindi po napapansin. Okay, at marami pang problema na dahil lamang sa mga metals or yung mga aluminum, yung mga Teflon, no? Kaya medyo ingat. At napaka-importante ang tamang diet o yung mga pang-araw-araw nating ginagawa, kumain tayo ng mga hindi po natin alam yan. Kaya avoid po tayo sa maling paggamit na mga simpleng bagay na wala tayong kalamay, ay kaalam-alam pala. Tama ba yun? Kaalam-alam. Kasi siyempre, para bang ang dating kaartihan naman to, basta lang nakakain na tayo, okay na po yan, nakapagluto tayo, napag-ihaw tayo, napag-steam tayo, okay na. Yung pala, kailangan talagang maging maselan o maarte, no? Hindi masamang maging maarte kung ang kapalit po ay buhay na ating pamilya. Okay, yan po ating kalusugan sa ngayon. Simple lamang, pero yung po ay malaman. At sino po kaya ang mananalo sa ating pa-raffle draw? Meron pong 134 na mga entries natin
Mga nag-likes lang po ito sa ating Shop at Minimall. Bago lang po yung Shop at Minimall sa Facebook. At maaari po kayong manalo nito ng isang bottle ng powerful antioxidant fruit juice. Uy, pampabata ito at bongga po ito, hindi ito ordinaryo hindi ito mumurahin. At may 30% discount pa sa mga gustong bumili dyan sa Shop at Minimall. Dalang Shop at Minimall po, selected talaga mga product po dyan para po makatulong naman tayo sa ating kababayan. Hindi lang business, kundi kung ano ang benepisyo ng mga namimili. O hala, narito po ang 134 na mga nag-like sa Shop at Minimall na hulog. Okay, sino po kaya? Arkitekto at interior designers na magagaling sa CAD, 3D at SketchUp at ang dinayos na makapagtrabaho at matuto sa isang mahusay na Pinoy design company na may mga prestigious international at local projects. Pag-email ng resume at work sample sa Studio Supremo at hotmail.com. Studio Supremo at hotmail.com. Mga magandang special, unlike O hala, balitang special sa ating paraffle draw. Anyaya po natin ang ating international architect ng bansa na siyang bubunot sa mapalad na mananalo po sa ating paraffle draw ng powerful antioxidant fruit juice at 30% discount. Okay, Architect Errol Supremo. Uy, pakita mo sa Ustream. Live po tayo. Bunot mo na rin sa Ustream para walang dayaan. Lahat. Uy, hindi usong daya sa Happy Morning or hala. Sino kaya yan? At bago natin basahin, pakita mo rin sa Ustream. Isa lang. Ang hirap bang bunutin? Ayan. Pakita mo muna. Wag mo ibababa para sigurado na hindi. Yung hawak mo na lang. Ayan. Yung hawak mo. Ayan. Wow! Sino to? Teka nga. Pakita natin sa Ustream. Ako nang babasa. Kita ba? Yan. Sino yan? Si Boyet. Mr. Boyet. Aguila. Luna. Ayan. Congratulations! Palakpak naman! Ayan. Si Boyet Aguila Luna. Taga saan kaya ito? Tingnan mo Miss Mariel, kung anong lugar ito. Congratulations sa iyo, Boyet Aguila Luna. Yan, ipapadala namin ang iyong 1 bottle powerful antioxidant fruit juice. At pumili ka ng product dyan sa Shop at Minimall, mayroon ka pong 30% discount. Kahit ilan ang bilin mo. Mas maraming bilhin, mas malaki ang discount. Di ba? Bawat items O hala, congratulations. Maraming salamat sa iyo, Architect Errol Supremo ng Studio Supremo. O baka may gusto kang i-plug. O yung mga gusto mo pagawa ng bahay dyan at building, pang international ang design ng ating architect, pero local ang presyo. O diba? Okay, maraming salamat. Alam mo ba? Ang Happy Morning program ay natin sa inyo ng 4-Life Transfer Factor, a new paradigm in nutrition and healthcare. For more information, please call the Frank Ori on 999-991-5095 o sa 925-4939. Ang Happy Morning program ay natin sa inyo ng Baby Peanut Butter, ang tatakang-takang na palaman sa tinapay. Available at all leading grocery stores. For more information, please call Mr. Bento on 0928-757-8717. Precious little diamond, keep it beautiful, let it grow. Can't hold you like no one. You are here to serve you more. You're the treasure and the heart. Oh, don't cheat it out. You cherish every moment. Oh, don't cheat it out. You give me life and jewelry and sunshine. You're the treasure and the heart. Sa mga arkitekto at interior designers na magagaling sa CAD, 3D at SketchUp at ang dinayos na makapagtrabaho at matuto sa isang mahusay na Pinoy design company na may mga prestigious international at local projects, pag-email ng resume at work samples sa Studio Supremo at hotmail.com.
studiosupremo@hotmail.com. Ang napapanahong, alam mo ba, nagtatanong, nagmamasid sa bawat kalangang tao sa mundo. Ito na, ang napapanahong, alam mo ba, ni Horizon Chaser. Horizon Chaser! There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying for us to live. Okay, narito na po ang ating napapanahong alam mo ba? Asal hayop o asal tao? Alin ang dapat tangkilikin sa panahon po natin sa ngayon? Tanong, bakit? O hala, sa mga gusto pang maghabol ng komento po dyan, text lamang po kayo sa 0927-589-3706. Okay, nakikinig po ngayon ang ating kaibigan, si Miss Bain Guevara, ang may-ari po ng Your Events Catering Services. Happy morning sa iyo, Miss Bain. Ingat po sa pagbiyahe. Uy, sana makasama ka sa komentohang ito. Ano ba masasabi mo, Miss Bain, sa mga sa ating topic sa ngayon? Ay asal hayop nga ba o asal tao na ang panahon natin ngayon? 'Di ba? So marami pong maliit na maaari po nating mapalawak pa, ika nga. Okay, ayon kay Minda Panganiban de los Santos, hinggil po ito sa isang kaganapan dyan sa LRT na kung saan nga, di ba, yung nagwala na isang kababata or bata, dalaga pala, ng Tagala Consolacion College. Sabi niya, she was already identified in TV Patrol last night. Yan, sinabi niya pala yung Tagala Consolacion College, no? At si May Santos din, komento niya doon sa taga-LRT kasi pwede nating kunan ng opinion din yan eh. Naayon din po sa ating napapanahong alam mo ba, di ho ba? Kung ito nga ba'y asal hayop o asal tao, yung pagwawala niya doon sa LRT na pinagsisigawan nga yung Lady Guard, ano? Okay, si May Santos naman, sabi niya, kakaloka ka, dapat nga ikaw ang may pinag-aralan, parang ikaw ang walang mudon yan. Good job sa Lady Guard na malumanay lang siya. Sabagay, tingnan natin. Kailangan manimbang tayo nito. At ng ating kaibigan dyan sa Singapore, na napakaganda, Miss Lene Rebueno Salaya, ayon sa kanya, alin ang pinagkakaiba? Nakakalungkot mang sabihin, ang asal tao sa panahon ngayon ay walang pagkakaiba sa asal hayop. Karumal-dumal ang mga balitang napapanood natin na talagang wala na sa katinuan ang karamihan sa ngayon. Gayunpaman, anumang batas ang mayroon, naway hustisya ang manaig para doon sa mga nabibiktima ng mga asal hayop at naway karampatang parusa ang ipataw sa kanila. Siyempre, ang ating maganda ring dilag dyan sa Tarlac, hindi pa tatalo sa kanyang komento. Nandiyan si Angelica Ebren or si Miss Yuko. Wala na halos pinagkakaiba ang asal ng tao sa hayop, lalo na kapag yung mga gumagawa ng mga karumal-dumal na krimen, like rapes, tapos di pa sila nakukontento, papatayin pa nila na dapat sa mga tao lang yon. Pinaparada habang naghuhubad at binabato ang mga tao. Kung minsan, tuloy, kahit na against ako sa death penalty, pero kung dumadami naman yung mga kriminal na ganyan, abay, aayunan ko na yata ang death penalty. Kasi nga, yung mga din takot pumatayin ng tao. Sigurado ako, takot mamatay dyan. Sabi niya, no? Okay. Yun po, marami pa mga komento, no? Diyan lang po yan sa Facebook. At talaga naman pong marami kasing napapakinggan tayo at napapanood mismo kung saan-saan, no? Ayan, nakatune in ngayon si Miss Bain Guevara. Happy morning, dandan sa pag-drive, ha?
Eto, napakaamo nito. Asal tao talaga ito. Maraming salamat pala muli sa iyo, Miss Vine. Okay, eto pa. Ano naman, kung napansin niyo po yung balita ng magkaibigan na halos magkapatid, na bakit nauwi sa malagim na trahedya, itong magkaibigan na ito na pawang magkapatid na ang turingan. Kaya may pumapasok na tanong na ano ang magiging pananaw natin sa mga kinikilos nila bilang isang dalaga. Ito ba'y disente o nagpapaakit nga ba kung bakit nagkaroon ng interest ng mga boyfriends nila, no? At pinatay yung isa sa kanila. Kaya may aral din po doon sa magkaibigan na ito. Okay, yung mga nakikita natin, napapanood, simple lang. Ang nakita natin doon, nauwi sa galit, di mo ba? Yung bulugso, tama ba? Bugso pala ng galit, tama ba, Miss Vine? So, yung bugso ng damdamin, ano bang ibig sabihin? Yung galit, no? Meaning, mapusok na silakbo ng galit, lalim, di ba? O silakbo ng ating kalooban, o matinding simboyo ng ating damdamin na gumugulo sa pagkakaisa ng isip at gumagawa ito ng kaligaligan at kaguluhang pampamilya at pambayan. Kapag tayo ay umira sa atin ang galit. Happy morning, Cheng, ng Melo. Nasa kabila lang po ang Melo 94.7. Kaway-kaway dito. Mga tao rito palang ngiti, walang galit eh. O, diba? O, hala. So, eto po. Okay, yung galit, ganon ang nangyayari. Maaaring magkaroon ng kaguluhan dahil sa galit. Sino ba naman hindi magagalit kung iniinis po tayo, di ba? Tao lang po tayo. Sabi nga, tulad ng isang bulkan na maaaring sumabog ng walang babala at magbuga ng mainit na abo, bato at lava na maaaring puminsala, bumalda at pumatay. Gayon din po yung isang lalaki dyan o isang babae na hindi mapigil yung kanyang galit. Di ho ba? Isa itong pasimula na nagbabanta ng masama. Kaya po, talagang alamin natin ng gusto. Kapag bumugso na ang ating damdamin sa galit, paano nga ba natin ito kontrolin para po yung epekto, wag naman po mapunta sa atin o kanino man, di ba? Kasi ang epekto, laging masama. Mabuti sana kung mabuting epekto, di ba? Bihira yung nagkaroon ng galit na naging maganda ang epekto. Okay, so mga mahal at taga-subaybay, ngayon po sa ating mga tahanan, talagang mga mag-asawa dyan, aminin natin, lahat tayo, basta duman sa pag-aasawa, di ba iwasan ang sigaw dito, sigaw doon, di ba Ray? Pero si Ray, siya yung sumisigaw na nakangiti. Lalo na si Cheng dyan. Sisigaw, pwede ba sumigaw na ang ngumiti hanggang tainga? Subukan natin sumigaw. Ay, gagawin ko daw tong etong asawa na sa halimbawa natin. Ngingiti ako na nakasigaw. Pwede kaya alamin natin. Ngayon! Paano ba to? Ako na, ulo ng tahanan ito. Ang hirap pala. Ang hirap ngumiti na galit. Huwag mo akong hiyain sa pagiging huli. Ibig sabihin, teka, hindi talaga ako artista. Pag sumigaw ang ulo ng tahanan, dapat, ngayon, matapang, di ba? Ako ang ulo ng tahanan ito. Huwag mo kong hiyain sa pagiging huli. Hindi ka naman pakikinggan pag nakangiti ka di ba? Dapat matapang talaga. Sigaw yan na isang asawang babae. May lalaki pala sa kanyang asawang babae na bagong asawa niya. Pangalawa pala, pangatlo na yak. Sabi, sa loob ng mahigit 45 minuto, wala silang ginawa kundi magsigawan o sigawan itong asawang babae. Kaya naman po,